Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pagbalik ni Kara ay hindi na maipinta ang ekspresyon na napuna naman ni Daniel. Ibinaba niyang hawak na wine glass at nilapitan ito. "What's the problem? Masama ba ang pakiramdam mo? Gusto mo umuwi?" Sunod-sunod na tanong ni Daniel. Tumango ito kaya saglit siyang umalis para personal na makapagpaalam sa mag-asawang Lim. Matapos ay sabay silang umalis sa venue at nagtungo sa kotse. Pagkasakay sa driver's seat ay hinubad niya ang suot na coat para ipantakip sa hita ni Kara habang nakangiti. Nagustuhan ni CEO Lim ang proposal at gustong makipag-partnership dahil na rin sa influence na ibinigay mo sa asawa niya. Tumango lang si Kara bilang tugon dahil nararamdaman niya ang pagod sa maghapong pagtulong sa party. Saglit na nagtagal ang titig ni Daniel. Hindi akalain na dahil kay Kara ay magiging matagumpay ang plano niya para sa Lim Corporation. Ang tingin lang kasi niya dati ay asawang walang kakayahan maliban sa usaping romansa. Huli na niyang napansin ang kakayahan ni Kara dahil madalas siyang abala sa trabaho at kasama si Brenda. Hindi niya pansin ang mga bagay na kaya nitong gawin, lalo ng pagmamahal at pag-aaruga nito sa kanya. Natutuwa talaga siya ng mga sandaling iyon. Purong affection ang nararamdaman niya kay Kara at hindi na namalayang napatitig na siya ng matagal sa labi nito. Hanggang sa unti-unti siyang lumapit para halikan ito. Tinakpan naman ni Kara ang bibig bago pa nito magawa ang nais. "Daniel, wala sa usapan ng ganito at saka nasa public place tayo. Huwag mo sanang kakalimutan." Paalala naman niya. Bahagyang napangiti si Daniel at hinalikan na lamang ang kamay na tumatakip sa labi nito. "My bad, hindi lang ako sanay na tumatanggi ka na ngayon. Dati kasi lumapit lang ako, pipikit ka na at yayakapin ako sa leeg. Ayaw mo pang bumitaw kahit na naiinis na ako. Nakalimutan mo na ba?" Bigla namang nahiya si Kara nang ipaalala nito ang nakaraan. "Magmaneho ka na nga, gusto ko nang umuwi." Hindi na nagsalita si Daniel at nagmaneho na palayo sa lugar. Inabot ng 1.5 oras ang biyahe dahil malayo pa ang tirahan ni Kara at dahil sa pagod ay tuluyan na itong nakatulog sa kotse. Nang makarating sa apartment ay pinarada lang ni Daniel ang sasakyan sa hindi kalayuan at hinayaan si Kara na matulog hanggang sa maalimpungatan. Una ay naguluhan pa si Kara hanggang sa bigla na lamang napaayos ng upo. "Nandito na pala tayo, hindi mo malang ako ginising." "Sige, salamat sa paghatid at ibabalik ko na lang itong suot na dress kapag..." Sa isang iglap ay biglang lumapit si Daniel. Hinawakan ng recline lever kaya nag-adjust ang upuan. Napahiga si Kara dahilan para mapatili ito sa gulat. Sunod na lamang niyang namalayan ay sobrang lapit na ng mukha ni Daniel habang ang kamay nito'y nasa kanyang bewang. Bago pa makaiwas ay sinakop na nito ang kanyang labi. Lasang-lasa niya ang ininom nitong wine na manamis-namis. Kahit walang balak tumugon ay hindi maiwasan ni Kara na madala sa halik nito. Aminin niya man kasi o hindi, ay magaling humalik si Daniel. Yun ang pag-describe niya dahil wala naman siyang ibang hinalikan kung hindi ito lamang. Wala siyang maipagkukumpara. Unti-unti siyang nakalimot lalo pat ramdam niya ang mainit itong kamay na humahaplos sa bewang niya pataas. Kahit wala naman siyang ininom, ay tila nalalasing siya sa ginagawa nito. Hanggang sa ang malalim na halik ni Daniel ay naging pagdampi na lamang. "Gusto mo ba ito? Ang halikan kita ng ganito?" Hindi naman sumagot si Kara dahil natutuliro pa siya sa nangyari. Muling humalik si Daniel hanggang sa tuluyan ng tumigil at pinagdikit na lamang ang noo nilang dalawa. Kahit medyo dim ang lights ay hindi nakaligtas sa kanyang pamumula ng mukha ni Kara. Nakyukyutan siya sa tuwing sinusubukan nitong umiwas ng tingin kaya hindi na naman siya nakapagpigil at muli itong dinampian ng halik sa labit ilong. Matapos ay niyakap to na parang normal lang sa kanila ang ganoon. Pero hindi yun ang totoo. Alam ni Kara na kaya lang ito mabait ngayon ay dahil naging matagumpay ang gusto nito para sa kumpanya. Napansin ni Daniel na tila malalim ang iniisip nito kaya nagtanong siya. Pero hindi ito sumagot at nanatiling tahimik. Pakiramdam niya anumang sandali ay magpapaalam na si Kara na uuwi kaya at humirit pa siya. "Baka pwedeng ipagluto mo ko ng kahit na ano, hindi kasi ako nakakain sa banquet. Gawa ng marami akong kailangan kausapin na guest."
Hindi pwede, may malapit na convenience store dito. Bumili ka na lang doon, ani Kara. Babayaran ko naman ang ipapakain mo sa akin. Okay na ba sa yung 2,000? Napaisip si Kara kung worth it bang halagang inalok nito para patuloyin niya sa apartment. 3? O sige 5,000 na. Pang-negotiate pa ni Daniel. Okay, pero sinasabi ko sa'yo, hindi ka pwedeng mamili ng kakainin. Pagkatapos ay lumabas na sila sa kotse. Habang naglalakad ay hinawakan ni Daniel ang kamay nito at saka pinuri ang suot. Ang ganda ng suot mong damit, bagay na bagay sa'yo. Siniguro na muna ni Kara na totoo at hindi kasinungalingan ang sinabi ni Daniel. Nang masigurong genuine naman at napangiti siya, saka nagpasalamat. Hindi mahilig mag-compliment si Daniel kaya kapag ginawa nito'y siguradong totoo. Nang unang nagpunta si Daniel sa lugar, hindi niya masyadong pinagtuunan ng pansin ng apartment dahil sa ilaw na napupundi kaya hindi niya nakita na sobrang luma na ng lugar. Bago pumasok sa apartment ay napalingon si Daniel ang tila may kung anong dumaan sa hindi kalayuan. Ngunit wala naman siyang nakikitang tao at inakalang namamalikmata kaya binaliwala na lamang niya saka nagpatuloy. Walang ka-idea-idea ng taong yun ni si Eunice na nagngingit-ngit na sa galit. Mula sa banquet ay sinundan niya ang dalawa hanggang sa apartment. Tapos ay makikita niya naghahalikan ng dalawa sa loob ng kotse. Gusto niyang magwala at sugurin ng mga to pero nangangamba rin siya sa maaring mangyari sa oras na gawin niya yon. Ayaw niyang magalit sa kanya si Daniel. Tila masisiraan siya ng bait kung walang gagawin. Hindi niya hayaang magkabalikan sina Daniel at Kara. Gamit ang dummy account ay sinend niya kay Brenda ang kinuhang litrato kanina habang masayang nagsasayawan ang dalawa sa party. Gagamitin niyang dalaga para tuluyang mailayo si Daniel. Kung hindi niya ito makukuha ng minamahal ng lalaki, ay sisiguraduhin niya na walang makikinabang kay Daniel. Pagpasok sa apartment ay natigilan si Daniel. Nasa tapat na kasi ang sala at nasa bandang kaliwa ang kusina. Walang dining area dahil isang maliit na lamesa na may pang-apatang upuan lang ang meron. Pinaupo siya ni Kara sa matigas at lumang sofa saka tumabilis ang nagpalit ng damit para makapagluto. Gusto nga sana niyang manigarilyo pero nagbagong isip niya at kontento na lamang pagmasdahan ang likod ni Kara habang nagluluto. Ilang minuto pang lumipas ay naamoy na niya ang bango ng pagkain. Matapos ay binalingan ni Kara. Maupo ka na dito sa table, Daniel. Pansit itong niluto ko sa'yo. Kumakain ka naman siguro nito, hindi ba? Napakunot noo siya pero hindi na nagkomento. Tahimik niyang kinain ang niluto ni Kara. Habang naguhugas ng pinagkainan ay biglang tumayo si Daniel para yumakap mula sa likod. Idinantay pang ang ulo sa balikat ni Kara habang dinadampian ng halik sa tenga. Nakiliti si Kara at nang hinang tuhod kaya natigilan sa paghuhugas. Ano ba? Huwag kang magulo, saway niya kay Daniel. Akala ko ba'y pagkain lang ang sadya mo dito, kaya anong ginagawa mo ngayon? Pero sa halip na lumayo ay masinigpitan pang lalo ni Daniel ang yakap at saka bumulong. Kara, bumalik ka na, aniya sa pinakamalambing na tonong magagawa. Biglang natigilan si Kara, ito kasi ang unang beses na nagsalita si Daniel na hindi tunog nag-uutos. Malambing at talagang bibigay ang sinumang makakarinig, ngunit hindi siya pwedeng maging marupok. Kailangan niyang alalahanin ang mga pinagdaan ng sakit sa loob ng 4 na taong pagsasama. Matagal na tahimik si Kara kaya gumalaw muli si Daniel at tinalikan nito sa buhok. Sasama ka sa akin hindi ba? Pangungulit pa niya hanggang sa tumunog ang phone. Binaliwala ni Daniel ngunit sunod-sunod ng tawag kaya tinignan na niya kung sinong caller. Si Brenda. Hindi mo ba sasagutin? Ani Kara matapos makitang screen ng phone. Nope. Hindi naman importante yung tumatawag. Saad ni Daniel. Baka sa pagkabigla at disappointment sa mukha ni Kara. Hindi makapaniwala sa sasabihin nitong salitang iyon kung hindi pala importante si Brenda. So, ano siya kung ganun? Hindi lang siya nasaktan, dinurog pa nito ng hustong pagkatao niya. Late na masyado, Daniel. Ang mas mabuti pa, umuwi ka na. Huwag mo rin kakalimutan ang pambayad mo sa pagkain. Sayang din yon. Malamig na saad ni Kara. Napatras naman si Daniel habang pinagmamasdan ito. Hindi mawari kung bakit tila nag-ibang biglang mood ni Kara. Minsan hindi ko maintindihan kung anong tumatakbo sa isip mo. Pero sige, kung yan ang gusto mo'y hayaan kita sa ngayon. Pero tandaan mong hindi ako susuko, Kara. Kailangan mo bumalik sa akin. Aniya sa kinuhang coat sa may sofa at sa katuluyang lumabas ng apartment. Pagkasara sa pinto ay napatitig doon si Kara. Inaabangan bumalik si Daniel at mag-sorry kahit na napaka-imposible sa paniniwala at prinsipyo nito.
Hanggang sa tumunog ang phone nang tingnan ni nabigla pa siya nang nag-transfer si Daniel ng pera sa kanyang account. Naiyak siyang binalikan ng ginagawang paghuhugas habang iniisip na tama lang ang ginawa niya at hindi kailangang mag-guilty sa malamig na pagtrato kay Daniel. Kailangan niya protektahan ang sariling emosyon upang hindi na muling umasa at masaktan. Alam niyang sandaling kabaitan lang ang pinakita ni Daniel dahil nagawa niya ng maayos ang pinag-uutos nito ngayong araw. Pero mahirap pa rin pala talaga. Masakit pa rin umasang magbabago at papahalagahan na siya ni Daniel. Sa mga sumunod na araw ay hindi nagparamdam si Daniel kaya medyo napanatag si Kara. Pagdating ng hapon ay bumisita siya sa ospital pero nahalata agad na tila may pinoproblema si Melba. Kaya nang magtanghalian at magaya itong kumain sila sa kantinang ospital ay walang pagdadalawang isip siyang sumama. Sandali siyang nagpaalam kay Alfredo bago tuluyang umalis. Habang naghihintay na ma-serve ang biniling pagkain ay nagtanong si Kara. May problema po ba ma? Kanina ko pa kasi napapansing nakatulala kayo. Hindi na muna nagsalita si Melba hanggang sa makahanap sila ng bakanting table at doon na upo. Napanood ko sa internet yung nangyaring aksidente kay Brenda at alam mo kung ano yung nadiskubre ko. Yung mga magulang niya ay dati nating katulong at driver. Ani Melba na hindi na nagawa pang kontrolin ng sarili. Naguluhan naman si Kara. Paano nangyari yun ma? Hindi ko sila natatandaan. Napabuntong hininga naman si Melba saka nagkwento. Ilang buwan pa lang silang nagtatrabaho sa atin nang masisante agad. Ang laki na naging atraso nila sa pamilya natin pero ito pang gagawin ng anak nila. Ang agawin ng asawa mo. Malakas talagang kutob kong sinasadya nila itong lahat. Ang kakapal ng mukha. Ani Melba na pinanggigilan pang hawak na kutsara at tinidor. Kumalma kayo ma. Awat naman ni Kara para hindi nila ang ibang taong kumakain. Paano ko kakalma sa ginawa nila? Tapos yung asawa mo, hindi ko alam kung nasa ng utak niyan. Kung nasa itaas ba o nasa ibaba. Dinaladala pa ditong babae niya sa ospital ay alam naman niyang nandito si Alfredo. Tapos ang ganda ng facility, VIP pa. Tumayo na si Kara at hinimas-himas ang likod nito upang kumalma. Si Papa naman pong tumanggi sa offer ni Daniel. Pagpapaalala niya't na makitang paiyak ito'y kaganyang niyakap. Alam niyang stress na si Melba sa sitwasyon nila na dapat ay hindi nito nararanasan. Pangalawang asawa lang ito at walang anak kay Alfredo. Kung tutuusin ay pwede sila nitong iwan at bumalik sa pamilya na sa simulat sa pula hindi natanggap ang pakikipagrelasyon kay Alfredo. Ngunit pinaglaban ni Melba ang pagmamahal at nanatili sa kanilang tabi sa kabila ng hirap na pinagdadaanan. Ni hindi man lang niya nagawang tulungan si Topher na makalabas ng kulungan. Anong klase siyang asawa? Iyak pa ni Melba sa bisig ni Kara. Tahan na po ma, malalampasan din po natin ang lahat ng ito. Kaya wag na po kayong umiyak. Baka mahalata ni Papa, mag-aalala pa yun. Alam ko naman yon Kara. Pero hindi ko lang maiwasang sumama ang loob. Ano bang nakita ni Daniel sa babaeng yun para ipagpalit ka ng ganito? Kinausap ni Karang ina para tumigil na sa pag-iyak. Ilang sandali pa'y nahimasmasa naman si Melba kaya nagpatuloy na sila sa pagkain. Matapos ay nauna na itong bumalik sa kwarto habang nagpaiwan naman si Kara. Nang paalis na ay napansin niya sa hindi kalayuan si Brenda. Nagkatitigan sila hanggang sa lumapit ito habang nasa wheelchair. Mukha mang kalmado ay ilang araw na nanggagalaiti sa galit si Brenda dahil hindi sinasagot ni Daniel ang bawat text at tawag niya. Hindi rin mapakiusapan si Eunice na laging bad mood sa kanyang kamakailan. Natarayan pa nga dahil sa pangungulit na makausap si Daniel. Miss Kara, nagkakausap ba kayo ni Daniel ngayon? Tanong ni Brendang maluha-luha na kagad kahit na wala pa namang nangyayari. Hindi niya kasi ako kinakausap. May nangyari po ba? Nalitang mata ni Kara. Naguguluhan kung bakit kailangan itong maiyak sa pampubliko pa na lugar. Nagmumukha tuloy siyang masama. Hindi at walang nangyari. Saka ito nilagpasan dahil hindi niya kailangan magpaliwanag. Ngunit pinigilan kaagad siya ni Brenda sa braso. Ramdam ni Karang panggigigil nito kahit na pamukhang kaawa-awang itsura mula sa pag-iyak. Alam kong meron, garalgal na sad ni Brenda. Oo, asawa ka pa rin pero sana panindigan mong desisyong hiwalayan siya. Pakawalan mo na si Daniel para tuloy na kami maging masaya. Hindi malaman ni Kara kung magagalit ba siya o matatawa. Ang kapal ng mukha ni Brenda para utusan siya. Marahas niyang binawi ang braso sa kagalitong tinignan. Brenda, hindi dapat akong sinasabihan mo niyan kung hindi si Daniel. Hindi ko hawak ang buhay at desisyon niya. Matapos ay saka tuluyang umalis si Kara, ngunit makulit si Brenda at sumigaw pa talaga. Hindi ka niya mahal.
Dahan-dahan ay lumingon siya at seryoso tong tinitigan sa mata. Alam ko, matagal na. Simple lang ang gusto ni Kara, ang gumaling ang ama, makalaya si Topher at muling makaahon sa hirap ang kanyang pamilya. Pero syempre, hindi ganun kadaling makuha ang mga ninanais. Hindi pa siya pinapabura ng panahon ngayon. Hindi pa, lalo na't ayaw pa rin siyang pakawalan ni Daniel. Magkaganon man ay tuloy pa rin ang buhay at hindi na masyadong iniisip ang mga problema. Hanggang isang gabi, sa Albo Hotel habang nagtatrabaho ay bigla siyang nilapitan ni Ryan. Tumawag si Lorin at gusto kang makausap, urgent daw. Pagkabigay ng phone ay nahimigan ni Kara na tila nagmamadali ito. Hello Lorin, ba't ka napatawag? Kara, nandito ko ngayon sa ospital at nagkakagulo. Nasaktan ni Tita Melba si Brenda. Pumunta ka na dito sa kantin, dali! Maingay ang background at kahit naguguluhan ay agad namang tumakbo si Kara palabas ng hotel. Sumunod si Ryan at nagalok na ihahatid siya. Ilang minutong dumaan bago makarating sa ospital. Ngunit hindi na naabutan ni Karang ina at si Lorin. Ang naroon na lamang ay si Brenda at ang pamilya nito. Marami ring taong nakikiusyoso sa paligid. Umiiyak ang ina na si Lorna habang yakap-yakap ang anak na nasa sahig. Natataranta kung anong gagawin sa braso ni Brentang nasugatan. May malaking hiwa at umaagos ang dugo. Naguguluhan pa si Kara sa nangyari at palingalinga sa paligid hanggang sa mapansin si Daniel at Eunice na papalapit na rin. Hindi inasahang darating ang asawa para sa dalaga. Pagkakita ni Brenda kay Daniel ay kagatong yumakap at nag-iiyak sa bisig nito. Daniel, tulungan mo akong pagbayaran ng babaeng yun ang ginawa sa akin. Kahit na mother-in-law mo siya, hindi pa rin tamang sinaktan niya ako ng ganito. Iyak ni Brenda at saka tinignan si Kara. Anong nagawa kong kasalanan sa inyo para saktan ako ng ganito? Sumbat pa niya. Nagsimula namang magbulungan ng mga taong naroon. May reporter pang lumapit at palihim na kinukunan ng nangyayari. Ilang sandali pa may dumating na nurse. Kailangan po magamot kaagad ang sugat para hindi magka-impeksyon. May lumapit na sibilyan para ibigay ang wheelchair ni Brenda, ngunit sira ng gulong kaya hindi na nila magagamit pa. Kaya nagpasya na lamang si Daniel na buhatin ito at sumunod sa nurse. Pagtayo'y saktong nagtago ang tingin nila ng asawa. Titig na titig si Kara habang may yakap-yakap na ibang babae si Daniel. Hinintay niya na may sasabihin ito pero wala. Hanggang sa naglakad palayo si Daniel karga si Brenda na may kakaibang ngiti sa labi. Doon pa lang ay alam na ni Kara na sinasadya nitong maging kawawa para siyang magmukhang masama. Nang makita ni Lorna na baliwala si Kara naglakas loob siyang ipahiya ito sa lahat. Dahil kahit ito man ang asawa yung anak niya pa rin ang inaalala ni Daniel. Lumapit siya kay Kara at kunwaring sasampalin, ngunit hindi malamang dahilan ni talagang natamaan niya ang pisngi nito. Kinabahan man ituloy pa rin siya sa pagpapanggap. Pagbabayaran ng yung inang ginawa niya sa anak ko. Sinusumpa ko yan, ani Lorna. Napasinghap ang mga taong nakasaksi sa nangyari. Nang ibaling ni Karang tingin sa direksyon ni Daniel ay nakatingin din pala ito. Ngunit walang reaksyon hanggang sa muling nagpatuloy sa paglalakad palayo. Napatungo si Kara. Gusto niyang humiyaw, sigawan si Daniel. Ngunit hindi niya gagawin yun. Hindi na siya magpapakatanga at magmumukhang kawawa. Nagmamadaling sumunod si Eunice kay Daniel, kabado at naguguluhan sa pangyayari. Kahit ano pa sigurong nagawang mali ng pamilya ni Kara ay hindi naman tamang baliwalain ito ni Daniel. Kahit pagbalik-balik na rin ang sitwasyon ay asawa pa rin ito. Bago makaliko sa hallway ay nakahabol na kaagad si Mario, ama ni Brenda. Ako na magdadala sa anak ko. Pa! Riyak ng dalaga, halatang pagtutol sa boses. Okay, tugon ni Daniel at pinasa si Brenda, ngunit hindi yata nakayanan ni Mario ang bigat ng anak at nabitawan to. Dumaing sa sahig si Brenda nang maitukod ang brasang may sugat, maging ang paa niya ay naibagsak din sa sahig. Pa naman! Hiyaw ni Brenda. Ngunit agad ding natauhan at biglang umamumuli ang itsura. Kaunting ingat po. Seryosong nakatingin si Daniel kaya hindi malaman ni Brenda ang gagawin. Kinakabahan siya na ewan. Aalis na ako, marami pang asikasuhin sa kumpanya. Sandali lang Daniel, pigil ni Brendang nagawa pang hawakan ng paa nito. Ano ba anak, hayaan mo na siya. Awat ni Mario tinalis ang kamay nitong nakakapit. Nang makaalis si Daniel at Eunice ay galit na tinignan ni Brendang ama. Pa naman, hindi niya dapat ako pinapakailaman? Ikaw ang tumigil Brenda, kahit gaano pa kabait sa'yo si Daniel ay wala ka pa rin karapatan. Hindi pa ba sapat sa'yo na frame up mo yung biyanan niya? Paano kung napatunayan na wala naman tong ginawang mali? Babalik sa yung lahat? Mas lalo kang mapapasama sa kanya. Tandaan mo na kahit maghiwalay si Daniel at ang asawa niya, ay wala pa rin kasiguraduhang magkakaroon ka ng pagkakataon sa kanya. Kahit na, hindi niya dapat ako pinapangunahan.
Sa kakayang-kaya ko mapaibig si Daniel. Hawak ko na siya sa leeg. Matapos sumunod sa istasyon nang hulihin ng pulis si Melba ay nagmamadaling bumalik si Lorraine sa ospital. Ngunit nabigla siya na masaksihan ang ginawa ni Lorna sa kaibigan. Hindi na nga niya alintanang dami ng tao basta lang makalapit kay Kara. Sinuri niyang pisngin ito. Okay ka lang? Hindi sumagot si Kara. Naluluhan na kasi ito. Ang pinakaayaw pa naman niya ay ang nasasaktan ito kaya tuluyan siyang nakalimot. Sinugod niya si Lorna at sinabunutan. Anong karapatan mo para saktan si Kara? Ang kapal na mukha mo? Kayo ng anak mong kabet? Nagsisigaw naman si Lorna. Ipapapulis kita. Sige, gawin mo. Sa tingin mo matatakot ako? Hamon ni Lorraine habang sinsabunutan pa rin ito. Hanggang si bigla na lang siyang pinigilan ni Ryan. Binuhat habang tinatanggal ang kamay niya sa buhok ni Lorna. Tama na, Lorraine. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon at baka kumalat pa ito sa media. Ani Ryan. Bumitiw naman si Lorraine saka nagtungo sa likod ni Ryan na frustrated. Mawalang galang na ma'am, kasuhan niyo man kami ngayon ay ganun din ang gagawin namin sa inyo. Dahil sa pananakit niyo kay Kara, babala ni Ryan kay Lorna. Kinakabahan naman ito at natahimik sa isang tabi. Matapos ang pangyayari, inuwi ni Ryan ng dalawang babae. Pinagpahinga niya sa kwarto si Kara habang kasama niya naman si Lorraine. Nasa presinto si Tita Melba, duda ko may gagawin si Daniel na makalabas ito. Kaya ikaw na lang ang malalapitan ko, Ryan. Pwede mo bang tulungan si Kara? Gagawin ko lahat ng gusto mo. Hindi ba dati, inalok mo ko na mabigyan ka lang ng anak? Matagal na yun, Lorraine. Nung pangbaliw na baliw ako sa'yo pero hindi na ngayon. Dahil alam kong si Topher pa rin ang tinitibok ng puso mo. Ako na lang ang gagawa ng paraan kung ayaw mo tumulong. Hindi lang ikaw ang kakilalang kaya kong lapitan. At kaninong lalaki ka naman lalapit. Nagtigil si Lorraine. Mukha mang baliwala sa kanya pero ang totoo ay nasaktan siya sa sinabi nito. Ano kayang mangyayari ngayon na nagawang baliktarin ni Brenda ang pangyayari at nabuntun ng sisi sa pamilya ni Kara? Malaman kaya ni Daniel ang tunay na nangyari at kampihan ng asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.